Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Kabaliktaran po at positibo ang naging reaksyon ni Senator Gringo Honasan sa pag-anunsyo ni Vice President Sara na tatakbo umano sa pagka-presidente itong si Mayor Basti sa 2028 at tatakbo naman silang tatlo sa pagka-senador ngayong 2025. Which is kasama nga po itong si Congressman Pulong, Mayor Basti at si PRRD. At para po kay Senator Robin Padilla, ito po ay napaka-positibo at napakagandang announcement. Dahil may makakasama siya umano na mga kaalyado diyan sa Senado. At para kay Senator Gringo Honasan, hayaan na lang natin na ang tao ang humusga at ang Panginoon. Dahil unang-una, nasa democratic country nga po tayo umano, mga kababayan. Masaya po ako kung totoo po yun, kung mangyayari po yun. Yan po ay sagot sa panalangin ko sapagkat matagal na po na gusto ko magkaroon ng maraming kakampi sa loob ng Senado para po yung mga panukala natin ay kagyat na matuloy at mabigyan ng suporta. Kung ano ang desisyon ng taong bayan, yun ang masusunod. Ano po masasabi niyan para sabi nila na parang napakarami ata at parang overkill na 3 Duterte? Ay na po. Tulad ng sinabi ko po, pag demokrasya ang magdidesisyon, isa lang, yung Panginoon at yung taong bayan. Ayan po mga kababayan po natin, ang magdedesisyon sa pagtakbo ng 3 Duterte ay ang Panginoon at ang taong bayan. Kagaya po wala po tayong batas na nagbabawal na tumakbo ang magpamilya, magkapatid, mag-asawa, o kahit sino-sino pa, kahit pareho pang apelyido, lahat diyan sa Senado o kahit sa anong posisyon pa man sa ating gobyerno, wala pong pinagbabawal kaya pwede po. Kasi matagal na po yung anti-dynasty law, pero wala namang pumapasa. Kung sino man yung nagpupurpose ay hindi naman nagtatagumpay dahil unang-una, kita po natin sa House of Representatives, sa Senado, marami po yung magkakapamilya. Samantala, kasabay po ng positibong response si Senator Robin Padilla at ni Senator Gringo Honasan, pinuna naman po ni Senator Robin Padilla itong pamimigay ng ayuda ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At tila ba mukhang sinasanay na lang na maging tamad umano ang ating mga kababayan. Ito po basahin natin yung komento ni Senator Robin Padilla. Ayon kay Senator Robin Padilla, ang trabaho kapag ginaluan mo ng drama at hindi ka nagpakatatag, huwag ka na mangarap na umasinso. Magandang sweldo equals hindi madaling trabaho. Ang dramatic na trabaho mauwi sa ayuda. Hindi masama ang ayuda sa oras ng kagipitan ayon kay Senator Robin Padilla. Pero ang gawing trabaho, ang pagtanggap ng ayuda ay 100 tungo sa walang pupuntahan at kinabukasan. Tama po yan mga kababayan. Dahil tinuturuan mo na maging tamad ang isang Pilipino at dapat ang iyong gagawin bilang namumuno sa ating bansa ay gumawa ka ng mga bagay na makapag-provide ng pangmatagalang solusyon, lalo na po trabaho, o kung anumang negosyo o kung anumang alternatibong paraan para tuloy-tuloy ang kita ng sambayang Pilipino. Ito pa, ipagpatuloy natin ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Napakarami pong tao ang umaasa sa ayuda na lang. Ayaw nang mahirapan sa trabaho, ayaw nang magpagsabihan, ika nga, nga na lang tayo. Bahala na ang makatuwangwang na palad. Mga kababayan, hindi po sana gawing trabaho ang pagtanggap ng ayuda. Okay lang naman mahirapan, okay lang po mapagalitan. Kung may pagkukulang, ang buhay ay realidad, hindi teleserye. Sa totoo po, ang may tiyaga, may nilaga. So makahulugan po ang sinabi ni Senator Robin Padilla na kung sana po ay gagawing or tanggaping positive ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Itong naging komento ni Senator Robin Padilla ay maganda po mga kababayan. Dahil unang-una, nais ipaintindi po ni Senator Robin Padilla na hindi po pangmatagalan itong ayuda. At masasanay po ang ating mga kababayan. Ika nga, bakit hindi mo bigyan ng pamingwit ang isang tao para marunong
mangisda, marunong mamingwit, kaysa bibigyan muna ng isda. Hindi po ba? So, trabaho at hindi ayuda dapat ang gagawin po ng ating gobyerno. Dahil bumababa po yung survey ng ating presidente at ganun pa man ni House Speaker Martin Romualdez, napilit po nila na talagang dinidiin dahil hindi naman po lingid sa ating kaalaman, mga kababayan, na mukhang tatakbo po sa higher position itong si Romualdez. Kaya kasabay ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil kaalyado at pinsan, pareho po silang namimigay ng ayuda. Pero, kita natin na may positive impact po itong pamimigay niya ng ayuda dahil tumaas po ang kanyang survey. Pero ang tanong, mga kababayan, gaano katagal? Paano masustentuhan ng ating gobyerno ang pamimigay ng ayuda? Ika nga ang sabi ng United Nations, ang ayuda ay hindi nakakataas ng ekonomiya. Ngayon, mga kababayan, pabagsak na ng pabagsak, pamahal ng pamahal ang mga bilihin, ang mga investors nagwi-withdraw. Mataas na masyado ang dolyar kumpara piso. Bagsak ang Philippine stock market. So, ang tanong, ano po yung solusyon ng ating presidente? Wala pa po tayong narinig na matibay na solusyon ng ating gobyerno. Kung ano po yung tamang paraan para makarecover po tayo sa lugmok na kahirapan. Mahirap na ngayong buhay, lalo pang pinahihirapan, lalo na po itong tension sa West Philippines. Ika nga, ang sabi dati ni Senator Miriam Defensor, madali pong makipag-away sa China. Ang tanong, kung matalo natin ang China at sumuko ang lahat na China sa Pilipino, paano natin magpakain ang bilyon na population ng China? Yan ay ang isang biro po ni Senator Miriam Defensor nung siya po ay nabubuhay pa. Kung susuko ang China dahil bilyon po ang population ng China, paano po mapapakain ng Pilipinas? Okay? So yan po yung ating panibagong update. Maraming salamat.